Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. No, na ano ba yung yan ba ang tanong kagabi, na ano ba ang reason why gustong kuhanin ni Satanas ang katawan ni Moises, no? So as I said, yun ay galing sa isang apocryphal book, no? Pero dalawa pa lang nito, contextual at yung sa mismong verse, no? Contextually siya, no, sa verses 8 to 13. So dito sa Didache Bible, ito ang sabi, no. The story Jude cited here is from apocryphal work called The Assumption of Moses, which neither discredits Jude's letter nor gives credence to the non-canonical document. So itong pag-quote daw ni Saint Jude sa apocryphal book na Assumption of Moses, hindi daw ito nangangahulugan na dinidiscredit na ang sulat ni Apostol na Judas, no? At di rin ito nangangahulugan na binibigyan ng credential ang mga non-canonical documents. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit. Rather, Jude simply made use of the story to illustrate the gravity of the sins enumerated in the previous section. So, ginamit niya yung apocryphal books, no, sa kaniyang pangangaral, no? Dahil diyan daw, wag mo munang iano, bro, kasi kasi yung ko, bro. Pero ako na lang nakikita. Yan lang, ganyan. Ganyan lang, puro ako ang nakikita kasi. So, nawala tuloy ako, ikaw. Sana ba yun? So, ginamit yun ni St. Jude, yung apocryphal book na Assumption of Moses, sa kanyang pangangaral sa mga Kristiyano, no, na kanyang sinulatan. So, mamaya, sasagutin din natin yan, bakit niya sinulat, bakit niya, anong reason, ba't niya ginamit to, no? Then, in addition to other vices, the false teachers were making gluttons of themselves at communal banquets. The sinful lives presented a danger to the faithful and a scandal to the Christian community. So the reason why, it's because yun nga, no, pinangaralan niya yung mga Kristiyano nung time na ito gamit yung apocryphal books na Assumption of Moses. So isa yun sa reason, no? So binasa ko dito, bakit ba yun sa Didache. Then, dito naman sa yung kagabi, may binasa ako kagabi, maling verse pala yung na-quote ko. No, so ano ba itong sulat ni Jude? No, para saan? At bakit siya sumulat? Dito sa Douay Rhymes, St. Jude, who wrote this epistle, was one of the 12 apostles and brother to St. James the Less. The time it was written is uncertain. Only it may be inferred from version 17 that few or none of the apostles were then living except Saint John. He inveighs against the heresies and wicked strong practice, heresies and wicked practices of the Simonians, Nicolaites, and Gnostics, etc. So sumulat pala siya dito para yung mga Kristiyano ay aware ba, no, sa mga lumalaganap na mga heresiyang katuruan, no? Katuruan ng mga Simonians, Nicolaites at mga Gnostics.
describing them under leaders by strong epithets and similes. So, ginamit na ito para maipagkumpara, no, ang mga taong nagtuturo ng heresiya. He exhorts the faithful to contend earnestly for the faith first delivered to them and to beware of heretics. So yun ang purpose ni St. James, no, na sinulatan niya ang mga Kristiyano nung time niya para mapalayo sa mga heretikong katuruan at sa mga vices, no? Sa mga vices kasi sabi kasi dito sa Didache na commentary, Jude simply made use of the story to illustrate the gravity of the sins, no? Yung mga, kung babasahin kasi natin ang Jude 1:7 to 8, yung mga kahalayan ang ginawa ng mga tao doon. So simply ginamit ni St. Jude to para yun ang ginamit niyang paraan para ipangaral na ay against doon sa mga heretical teaching na galing doon sa mga heretikong tao, no, sa mga hindi mananampalataya. At dito sa naman sa Bible pa rin na commentary sa New American Bible, dito the Archangel Michael judgment, a reference to an incident in the apocryphal Assumption of Moses, no? So dito natin makikita na hindi talaga Bible alone. Although mga apostol gumamit ng mga apocryphal books sa pagtuturo, hindi Biblia lang, no? So incident of Moses had said of Moses literally in Greek they build him. The later account tells how Michael, who was sent to bury him, was challenged by the devil's interest in the body. Our author draws out the point that if an archangel refrained from revealing even the devil, how wrong it is mere human beings to revile glorious beings. So ang sa American Bible pala, sa American Bible na New American Bible na commentary, para ipakita na sino mang napakalaking mali na atakihin, no? Atakihin ang mga katawan ng mga glorified beings, yung mga glorious beings. So isa yun sa reason. At kung sa naman sa verse 9 lang dito sa Douay-Rheims version, yung binasa ni Bro Angel kagabi, no? Diotrephes, who love it. St. John pala to. Wait lang, nawala yung sa St. Jude, no? Wait lang, nawala ako sa St. Jude. Ayun, St. Jude, no? St. Jude, sabi dito sa verse 9 lang na Jude 9. Ayun, no? Contended about the body, etc. This contention, which is nowhere else mentioned in Holy Writ, no? So yung katagang pinag-awayan ni San Michael at ni Satanas ang katawan ni Moises, wala yun sa banal na kasulatan. Sabi dito, no, nowhere else mentioned in Holy Writ, was originally known by revelation and transmitted by tradition. So revelation to siya daw, tapos na-transmit sa tradition. It is thought the occasion of it was what the devil would have had the body buried in such a place and manner as to be worshipped by the Jews with divine honor. So ang nais ng mga demonyo na linlangin, no, ang mga Hudiyo para i-worship nila ang katawan ni Moises bilang Diyos. So yun talaga ang pinaka commentary doon sa 9 ayon dito sa Douay-Rheims version na Bible. Pero again, no, yung pangangaral na yon ni St. Jude, kinuha yon sa isang apocryphal books, no, nung mga panahon na hindi pa nabuo ang Bible, no, yung mga sulat na ginagamit ng mga
ng mga panahon ng Hudyo. At dahil sa katagang ito, dahil sa sulat na ito, sa 1st to 3rd century bago makompile ng Bible, isa ito sa naging dahilan kung bakit hindi tinanggap ng mga church fathers ang sulat ni St. Jude. Hindi nila kinilala dahil wala ngayon sa paniniwala nila dahil apocryphal books yung kinuha eh. No, sa apocryphal books. Pero nung 4th century, nung diniklara ng simbahan na kasali yan sa inspired book, then wala nang question ang mga Kristiyano. No? So, although ginamit ni St. Jude yung apocryphal books, ano pa rin siya, no? Guided pa rin siya by the Holy Spirit kasi ano nga daw sabi revelation yun, no, na-transmit to tradition. Okay, so ano bang pinakaaral dito? Yung mga Bible alone lang, yun ang hindi pwede talaga sa Bible. Kasi although mga apostol gumamit ng references para ipangaral kung ano yung tama, no? So, tulad ni St. Jude, gumamit siya ng apocryphal book sa kanyang pangangaral against dun sa mga heresiya at sa mga vices na ginawa nung kapanahunan nila. Yan lang, at sana nakinig yung nagtanong kagabi, no, para makuha niyang nilalaman kung bakit nasabi yon ni St. Jude, no, at ano ang komentaryo ng simbahan. Nang ginamit ko po na komentary, lahat sa simbahan yon, hindi, walang protestante na naunawa doon. Yun lang, Bro Jandot, maraming salamat. Okay, thank you. And then may tanong dito, ayaw magpakilala. Basahin ko na lang yung tanong niya. Bro, good PM. Please paki-ask ko lang si Father Darwin. Walang Father Darwin, Brother Wendell na lang. Tungkol sa Hinduism. Dahil may nagsabi na di daw religion ito. Please, di lang i-reveal ang pangalan ko. I-follow ko lang sa mga discussions na punto por punto. Daw natatakot na kasi ako sa mga epekto sa ganoon na paniniwala. Kaya Brother Wendell, hindi ba daw religion ang Hinduism dahil hindi daw ito religion? Abo Jando, hindi pala yun na-view sa akin, no? Ha? Yung napaliwanag ako, hindi pala ako nakita. Hindi ka nakita? Nakita ka dito sa akin. Nakita ba ako? Oh. Sige, nalito ako. Sige. Okay. So, ikaw lang sumagot ba daw, John Ray? Ang Hinduism ba daw ay religion ba daw o hindi? Ang Hinduism ay religion. Well, isa siya sa old religion, no, ng mga Indiano. Yun ang kanilang paniniwala, no? Yes, religion. Yun lang. Yes, kung tanong ba ay religion, yes. Religion yan. Isa yan sa big relihiyon na paniwala ng mga old, mga unang tao ba, na hanggang ngayon, hindi ko lang alam kung sino ang nauna, yung kay Buddha ba or yung Hindu, kasi si Buddha kasi 6th century before Christian andyan na yung paniniwalang Buddhism pero yung Hinduism hindi ko alam kung sino sa kanilang nauna, pero paniniwala yan, no, most likely ng mga Indiano, Hindu. Hello bro. Yes, hello bro. Gabi sa lahat. Magandang gabi sa lahat ng sumasabay-bay sa punto por punto. Ngayong gabi sa tanan. Bro. Hingi lang ako ng kuan bro ning official statement na pangikan jud sa Pope Francis ba nga ni kuan siya nga literal gyud ang pagkamatay ni Jesus Christ kay as a member of KFC sa akong mga kauban di man gud sila mo tuo nga God died. Literal talaga yun ang matay bro, hindi naman drama yun na ako sila gitagag ebidensya di man gud sila mo kuan niya. Nanas lang kulot ra daw official statement sa magisterium or Santo Papa. Sige. Brother John Ray. So, ganan ko bro,
Ganan ko bro nga. Yes, bro. Ilabas mo Patungog yung nila ano ba? mo. Ilabas mo yung pinakita mong ebidensya na nagdalawang isip si Jong. Sige, wait Pakita mo sa kanya. Oo. Kay Pope Benedict ba yun, bro? Wait lang. Kasi, nung nakaraan kasi nabago tong na kita, ano ko muna sa image, slideshow. Image na lang. Image, then wait lang. Sa the teaching of Christ. Simbahan, gid mismo. Oh, simbahan magisterium jud bro, ang gaingon ba? Ito. Wait lang. Sige, sa Pope muna, sa Pope. Ay, gusto nila ng Pope. Oh. Pag hindi pa sila maniwala dito, ewan na lang natin, ano? Oo. Ito. Palakihin ko lang. Wait lang, Yan. Pope, according to Pope to, no? Pope Benedict XVI, Jesus Christ, no? Diyan sa baba, yung may naka-headlight. Nakita ba, bro, dyan do? Naka-highlight. Yes, nakikita. Ayan, no? Pope Benedict XVI, Jesus Christ according to the Pope. Ayan. God is dead and we killed him. Literally from the Christian tradition. So meron na. So panalo na tayo kung papa lang ang pag-uusapan. No? Dito naman tayo sa isa. Nasaan na yun? Wait, dito tayo sa isa. Image. Okay, wait lang, hanapin ko lang kasi nag-change kasi ako ng ano eh. Talaga nakalaki to literally, no? Oo, literal talaga yan. Magisterial statement to, hindi to ano lang Anong year na bro? John Ray. Ito, nung taon ba to? Wait lang. Yan yung hinahanap ko. Ito ay taong 1975, December 8. Imprimatur by Bishop of Fort Wayne, South Bend, Bishop Leo Persley, Doctor of Divinity at Nehelmstadt by Reverend Lawrence Gulner, Censor Librorum. So ito. Okay, ikaw na lang magbasa, bro. Para yan ang no? Hindi ko na sa may palakihan. Ikaw na magbasa. Okay, basahin natin yung nakalagay dyan. Ang nakalagay dyan ay ganito. Because Jesus is one person who lives in two distinct natures, one can truthfully say of the Son of God whatever is true of him in either of his natures. He suffered and died in his human nature, and he is God. And so we may say that God suffered and died. This is literally true. Yan, no? So, yan ay the teaching of Christ, no? Para baka sabihin nila, wala man yung imprimatur. Pakita ko yung imprimatur niya. Yan. Ito yung imprimatur, palakihin ko at yung taon. Yan, no? Yan, no? The teaching of Christ, no? A Catholic Catechism for Adults. Yan yung Nehelmstadt. Si Reverend Lawrence Gulner, isang Censor Librorum, no? At imprimatur ni Bishop of Fort Wayne, South Bend, noong December 8, 1975. At yan yung Nehelmstadt, Ano ba ang Nehelmstadt? Nehelmstadt and imprimatur are official declarations that a book or pamphlet is free of doctrinal moral error. Ano daw? Ano ang Nehelmstadt? Free of doctrinal or moral error. No implication is contained. Walang implikasyon, no, na nilalaman therein that those who have granted the Nehelmstadt or imprimatur agree with the contents, opinions, or statement expressed. So, yan po ang kaimportante sa isa pong basahin na may imprimatur, lalong-lalo na po pag may Nehelmstadt, dahil free of doctrinal moral error. Yun, bro, Maraming salamat bro kasi palagi kaming nag-argumento dito ba kasi nanonood ako sa punto por punto. Yan ang issue kasi sa maraming hindi naniwala ba. Labi na sa ay sindan ko pa pala si Bro Jando nito, nakalimutan ko. Nagingin ka nito, Bro Jando, no? Mamaya, isin ko, bro. may ibang organization sa simbahan nga hindi talaga naniwala sa God died literally. So,
So ito, malaking tulong ito sa akin, bigyan ko sila. Kasi sabi nila wala pa daw nilabas ng official statement ang magisterium. Ito, ipakita ko na lang sa kanila. Iparinig ko nila sa kanila ba. Maraming salamat, punto por punto. Okay, ito naman from Lily Beth. Bro JD, blessed day. Dito ako sa Macau. Gabi-gabi ako nanonood punto por punto. Pag di ko maabutan ng live, replay ko na lang at sinishare ko sa mga relatives ko at mga kaibigan saan man sila sa mundo. Gusto ko pumunta sa healing office ng exorcism September 12. Andyan kaya si Father Darwin? Lang ha? September 12. Andito. Dito ako manggagaling sa Macau. Wala akong kakilala. May mga guest house naman siguro dyan. Malapit kasi bro, ang dami ko rin napuntahan ng mga albularyo. Libo-libo rin na bayad ko noon. Alam ko may demonic harassment din sa akin. Dito ko lang sa punto por punto nalaman ang lahat. Maraming salamat bro, God bless. Umiinom ako ng exorcism oil. Sumusuka ako pero walang lumalabas ngayon. Marami ako nararamdaman na namamaga ang paa ko sa sakit ng mga katawan ko. Bro, ito pa, may nag-message sa akin noon, di ko lang pinuntahan. Gusto niya makipagkita ako sa kanya November 1 at 9 PM sa San Agustin Church. Ang simbahan that time dito close, inaayos, sabi niya sa akin sa message, you will see me and so you will know me. Send ko sa iyo conversation namin, tinatawagan kahit ring, walang kahit tutot man lang, wala ang nakalagay. Sam Sudoku, naalala ko tuloy, sabi ni Father, nag-message ang demonyo sa kanya. Kaya itong demonyo rin ba itong nag-message sa akin? Yes, klaro, demonyo kung walang identity. Omer Valorejos, Bro JD, good PM po, tanong lang po sa kahit kanino. Ano ba maging epekto sa mga tao na hindi nagkipag-ayos o humingi ng patawad sa kanyang kasalanan? Ako lang po ang nakakaalam pero ang sin po dapat malaman sana sa buong magkakapatid. Tinago ko lang muna, baka consult ko lang sana sa pare pag uwi ko. Salamat po. Brother Angel, pakisagot ang tanong niya kung ano bang epekto sa mga tao na hindi nagkikipag-ayos, humingi ng patawad sa kanyang kasalanan. Ano yun bro? Angel? Sa islang po ang kasagutan niya, kapatid. 14:15. Mateo 14? 14:15. Okay, wait lang ha, dahil share ko muna rito yung ating screen. Maingay ba sa background ko? Mateo 16 siguro. Matthew chapter 6 verse 6:14 to 15. Ito sabi dito, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ang inyong mga kasalanan. Ayan. galing sa Panginoong Yesus po yan, no? Sa lahat ng may mga kagalit ngayon. So, napakalinaw yan. Pag hindi ka pinatawad, baka mapagsarahan ka ng pinto. Hindi biro yun kasi napakaraming tao ngayon sa buong mundo, no? Sa galit. Yung iba talagang nagkakagera na, no? Talagang ginigera yung para papatunayan lang na sila'y matapang at ayaw nilang, imbis na magpatawad, ang ginagawa at yung iba pinapatay. Ngayon, uso na yung konting kibit lang, baril, no? Konting ano lang, baril. So, napaka napakatalamak na yan sa buong mundo, no? Lalo na pagdating yan sa pagpapatawad. Hirap na hirap ang tao. Pero
Ang sabi nga ng Panginoon Jesucristo, lahat ng salita niya hahatol sa huling araw. So ang sabi niya, kapag hindi ka nagpatawad, no? Hindi ka patatawarin ng Ama, saan ka mapupunta nun, kapatid? So yun po, punto por puntong sagot, kapatid.